Alright guys, so sinundan tayo ng Fifine, hindi Fifine na, Fifine ng mic for review. This is the AM8. So guys, meron na tong 2 years in the market and naalala ko pa ang presyo nun is 4,300 to 4,500 ang price range niya kung di ako nagkakamali. Mas ginawa na nilang pangmasa yung presyo niya. So it's 3,100 or nasa $54.99. So kiniklaim nila ang mic or sound quality nito is pang studio grade or pro level when it comes to sound quality, not the material quality na ginamit. Sa video na ito, pag-usapan natin kung gaano ba ito kaganda. Lalong-lalo na mas ginawa nilang affordable. And i-compare natin to sa mga available kong mic dito. Meron akong webcam mic. At itong naririnig nyo guys na ginagamit ko ngayon sa video na to, i-compare natin itong mic na to sa dalawang ito. So mamaya, gagawin natin yan and then I'll give you my recommendation. Kung recommended nga ba siya sa mga gamers, sa mga streamers, podcasters, and mga content creators. So without further ado, let's take a closer look sa Fifine AM8. Let's go! Alright guys, so quick overview. Ang box nito is kahugis or ka-shape ng mic niya. So, rectangular and squarish. So, ganun din yung kanyang box. So, maganda yung pagka-packaging dito. Mafe-feel mo na talagang secured ang nasa loob nito. So, this is the black color. Tsaka meron pa siyang pink and white. Yung white yung ni-request ko nun pero binigay sa akin black. Well, anyway, okay lang yan. Basta importante ma-review natin ng maayos. Pero kasi nakakita na ako ng black nun. Gusto ko sana makita ng white. Kaya nag-request ako ng white. Pero yun. So meron din guys mga bundle versions nito, yung may kasamang boom arm, may kasamang mixer yung SC3. So meron din mga ganun, pagpipilian nyo na lang siya. Nandyan yung website in the description and also the buy link kung saan nyo pwedeng mabili to in case na gusto nyong bumili. At bubuksan na natin ito. So ito yung manual niya guys, make sure you read this kasi ano lang naman, konti lang naman yung babasahin dito, no, para hindi tayo maignorante sa paggamit. Okay, meron manual. And then, ito yung stand niya. Right? Tabletop stand. Medyo mabigat. Which is good. Para maging stable. So, medyo mahaba din tong cable na to. This one is 2 meters. Hindi ko nakakamali. 2 meters or 2.5. Mga ganyan. It's Type-C guys ha. Type-C to Type-A. Ito yung mismong mic. This is the AM8. Hindi nyo magagamit itong mic na to na naka-mount kung tatanggalin nyo to. Okay? So, ito, pwede siya sa tabletop. And then, pwede rin siya kung may boom arm kayo. I-rotate nyo lang siya. Alright? So, bago natin i-install itong mic na to or i-set up, rundown lang muna tayo. So, ito, ang kanyang RGB. Yan, touch sensitive yan. And then, itong nasa baba is the mic gain. Kung gusto nyo lakasan or gusto nyo hinaan, nandito. And then, itong may headphone na icon, this is the live monitor yan. Kung gusto niyo siyang i-adjust ng real time, yan, maririnig nyo dito. Maganda yan pag nagpo-podcast kayo, at least naririnig nyo yung boses nyo kung gaano kahina or gaano kalakas. Okay, Type-C port and then XLR kasi pwede siyang ikabit sa mga mixer, sa mga amplifier, pwede siya. Para mas maganda yung tunog, okay, maging studio grade talaga siya. And then, nandito yung headphone jack. I think this one is 3.5 millimeters. Tapos, sa likod niya, is the mute button. So, touch sensitive din siya. And then, this one is the foam filter. Okay, or pop filter ang tawag dito. So, ang ganda nito, no? Para siyang, parang gamusa. Pero foam siya, no? This one is the noise reduction, according to them. And pang minimize ng plosives. Right, so makita natin dito. Yan, ganda, no? Para siyang iinit. Pero, this one is a cardioid pattern. Okay, so nandito yung pickup niya guys ha. Wala siya dito sa gilid. Nandito lang siya. Nasa pinaka-tip. So, kung ito yung nakatutok sa speaker, yan, sa bunganga mo, dito lang maririnig. So, yung sa gilid niya, hindi mapipick up yan. So, nandito lang. Which is good. No, kasi pag in-install natin to, magiging ganito itsura. Okay, so ganyan. Naging ganyan ang itsura niya. Ito, makikita niyo ba sa? Yan. Ito ako. Hello. Yan. So, ganyan na magiging itsura niya, guys. No? Ang ganda tignan. Parang pro na pro. Yung mga nakikita kasi natin, mga bilog eh. 'Di ba yung mga Shure? So, ang ganda ng itsura niya sa actual, parang very professional and very clean and sleek looking.
So, ganyan guys. Ganyan, no? O, di ba? Pag-install natin to, it's very simple. Ipa-plug lang natin sa kahit anong USB port natin. So, meron akong extra port dito. So, connect lang natin siya dito sa Type-C. Ibig sabihin ng green, activate na siya. So, nagpipick up siya. Kung gusto nyo siyang i-mute, pipindutin lang natin siya. So, ang maganda dito guys, mabilis siyang makita, no? Makikita mo agad. Mapapansin mo agad kung nakamute ka o hindi. Okay, lalo na pag naka-tabletop. So, this one is the RGB shuffle. Yan, kung pipili kayo ng gusto nyong RGB color, yan, nakikita nyo naman, di ba? Square light niya, hindi ring light eh. So, ganun lang kasimple, pag papalitan nyo ang inyong RGB, maganda to pag nag-stream kayo, dagdag aesthetics yan, or nagpo-podcast kayo, maganda sa mata. So, yan, madadagdagan ko lang, parang itong kape ko, di ba, color blue. Yan, parang ganyan. Added lighting effects. So, yan, mas maganda sa mata ng mga viewers. So, this one is the gain. Yan, dito ang pinakamababa, and then pa clockwise, yan yung pinakamataas o pinakamalakas. So, depende sa timpla nyo o kung paano nyo timplahin. Dito kayo mag-adjust or dito kayo magtitimpla, right? So, depende na sa meter nyo yan or kung paano kayo magtimpla, at least dito na agad. And then, this one is the monitor. Okay, pwede nyo i-monitor yung inyong boses para directly, no? Pag naka-headphone kayo, para at least, no, hindi na kayo nangangapa-ngapa. Malalaman nyo agad kung okay ba yung boses nyo or hindi. Kung meron siyang peaking or masyadong mahina, yan, dito nyo malalaman. So, goods na goods yan. Alright, so ganyan lang yung pag-setup guys. Very simple, very easy. Parang in a matter of seconds, ma-setup nyo agad ito. And then, pwede rin siya sa mga boom arm guys. Pag may naka-boom arm naman kayo, ganyan ang itsura niya. Tatanggalin nyo yan, kabit nyo lang ito sa thread ng inyong boom arm. And then, meron na kayong mic na naka-install sa boom arm. So, yeah, ganun lang kayo simpleng gawin. So, ngayon guys, ang gagawin natin is testingin na natin ito and then i-compare natin siya later on. Alright, so mag-initial test muna tayo gamit itong AM8. As you can see guys, nandito na siya, halos tapat na ng bunga ko para kung naka-regular mic lang. So, ang settings nito is, yan, naka 9 o'clock siya. So, 9 o'clock siya guys. Tapos, ito medyo tutok na sa bunganga ko. Test natin without the filter. Gusto kong marinig kung masagwa ba siya o hindi. Ayan. Ito guys. So, wala tong pop filter yan. Tinanggal ko. Okay? Nakatanggal yung pop filter niya. Same placement sa bunganga ko. So, yan. Nakikita ko medyo mas malakas siya. So, ito guys, naka 9 o'clock and then without the filter. So, ito yung naririnig nyo ngayon. So, next is, balik muna natin siya. So, pihit tayo ng 12 o'clock. Okay. Alright, so naka 12 o'clock na siya. Yan, nakita ko na yung meter niya. Medyo tumataas na siya. Siguro nasa between minus 20 and 15, minus 15. Minus 20, minus 15 ang range niya. Ang maximum range niya, yan, nag-orange, which is good level pa rin yan. Nasa warning level siya, hindi pa naman siya nagpipeaking. So, tanggalin ko ulit yung pop filter. Alright, ito. So, ito na. Wala na siyang pop filter. So, tingnan natin kung masagwa or hindi. Hello. Sound check, mic test, testing, hello. So, ito, ganun pa rin kalayo yung distance sa mouth natin, So, babalik ko ulit and then punta tayo sa 3 o'clock level. Okay. So, pihitin natin. Okay, yan. 3 o'clock na yan, guys. 3 o'clock na yan, guys, sa clock ko binibase para may idea lang kayo. Alright. Hello, sound check, mic test, testing. Ito medyo ganun pa rin. Nasa mga 2 inches away from my mouth. Yan, malapit lang. Hello, sound check, mic test, testing. Nasa range na siya ng 20, 50. Nagma-minus 10. Malapit siya sa minus 10. Ayan, hello, sound check. Tanggalin ko yung filter. Hello, sound... Oh, yun. Hello, sound check, mic test, testing. Hello, sound check, mic test, testing. Hello, yan, nagpipick na. Napupunta na siya sa negative 5. Nakikita nyo naman, guys, di ba? Nakikita nyo yan sa monitor. Yan yung gumagana. Okay?
So lastly, yung pinaka malakas na level niya. 4 o'clock siguro yan. Oh, yun, ito na yung maximum level niya guys ha. Naka-pop filter yan. Nagpipick na siya, nakikita ko. Yan oh. Hello, sound check, mic test, testing. Hello, sound check, mic test, testing. Tanggalin natin. Hello, sound check, mic test, testing. Yan. Nagpipick na talaga siya. Okay? Sobrang peak na yan. Sobrang lakas na yan ng pickup niya. Right? So testingin naman natin guys yung kanyang pickup sound pag hindi nakatutok sa atin yung mic. Dito yung placement ng keyboard natin ha. Ganun din yan pag dito sa likod eh. Testingin natin. Yan, yun meron. Yan, 12 o'clock. Yan, pag nagte-type yan, pag naka-tabletop guys. Yan. Pero pag itataas pa natin konti. Yan. Yan, meron pa. Okay. Meron pa rin. So may idea na kayo guys na nakaka-pick up pa rin siya. What more pag isasagad pa natin yung gain niya, mas malakas na yan for sure. So tingnan natin. Ayan, ayan. Okay, hello, sound check, mic test, testing, testing, yan. Nakasagad na to guys, nasa 4 o'clock na. And then medyo nakatutok sa mouth ko, pero malayo ako. Okay, parang lagpas, siguro nasa 12 inches to. 12 inches away from my mouth. So testingin natin, typing. Rinig na rinig. Para ako nagda-typing sound test lang ano. So what more pag itututok natin? Okay, so ito naka 12 o'clock. At punta tayo sa sagad. Oh, nagpipik na. So yan yung background testing niya guys, para may idea lang kayo saan nyo siya pwedeng i-place. No? Kung dito ba sa desk. Okay, pag sa desk kasi given na yan. Yung malapit dito sa area na to, may mapipick up talaga siya. So pag nilayo nyo siya, kunyari boom arm kayo, napakita ko sa inyo para may idea lang. So ito yung boom arm ko. Ito yung mic na gamit ko kanina simula nung first na video na to, bago yung sound test. So ang next na gagawin natin is testingin natin siya, i-compare natin siya dito and dito sa Razer Kiyo Pro na mic. So guys, i-mute ko na tong AM8 ha. Nakita nyo green. So para hindi nyo sabihin nandadaya ako. Okay? Alright. So ito na guys, ito na yung naririnig nyo ngayon, yung Kiyo, ito na sa baba. Kiyo Pro mic. Malayo ako guys ha. Siguro mga half meter to. Okay, tapos ang mic neto dito sa left and right. So parang stereo siya. So guys, ayan, testingin natin. Hello, sound check, mic test, testing. Ang gamit ko ngayon is yung Razer Kiyo Pro mic. Yan. At medyo maingay ang aking background. Yan, malapit ako. May mga motor na maingay sa labas. I'm not sure kung napipick up niya o hindi. So ngayon guys, lilipat naman ako dito sa Miono PM421TR. So i-activate ko na siya ngayon. Ito yung PM421. Nakasagad siya pero medyo malayo siya sa mouth ko. Siguro parang ano to, nasa 12 inches away. So malayo siya no. Pag nilapit ko magpipik yan. Hello, sound check, mic test. Let me know guys kung mas okay ba to kaysa doon sa nauna sa Kiyo Pro mic. And then balik tayo ngayon dito sa AM8. Alright, so itong AM8 na yung gamit ko at nakasagad na siya I think. Nandun na siya sa 4 o'clock, pinaka maximum level at malayo sa aking mouth. So ang distance niya is parang yan o, ganyan ang distance niya. Ganyan kalayo sa akin. Siguro more than 12 inches away. So, ewan ko kung napipick up niya ng maayos. Pero according to my meter, yan. Sumasagad lang siya sa -20 to -15. So, yan na yung comparison natin. Let me know in the comments guys kung ano yung pinaka-okay. Kasi ngayon, hindi ko naririnig no habang ginagawa natin yung testing. Kasi wala akong monitor, wala akong headphone pang monitor or earphones pang monitor. Titingnan ko na lang sa post. And there you go guys. Ano sa tingin nyo ang mic na to? Okay ba? Or hindi? I think para sa akin guys kasi medyo matagal na akong gumagamit ng Type-C.
And pag nagta-type C ka, usually mag-a-adjust ka mag-a-adjust ka ng konti, either sa Audacity or ginagamit mong editing software or dito sa OBS. So, pwede kang maglagay ng mga filters dyan, pwede mong ayusin. Ganon pag mga Type C. Pero para sa akin, mas maganda ata ito kapag naka-XLR. Usually, pag naka-XLR naman, kahit wala na masyadong or kahit wala ng editing, maganda na talaga siya. Talagang dun lalabas yung pagka-studio grade niya. I think maganda siyang i-pair with their mixer, Fifine SC3. Yan, or kung meron man kayong mga kahit anong DAC or amplifier, pwede nyo naman siyang gamitin doon using XLR kasi mas malakas yung power nun. And then mas studio grade ang mga dating ng mga yon. Gagawa na lang ako ng separate reviews if ever man na magkaroon tayo ng SC3. Good thing din na may Type C siya kasi pwede siyang gamitin sa mga iba't ibang devices, no? Parang mga gaming consoles, PS5, PS4, Xbox, ganyan, Nintendo Switch. Tapos sa phone, pwede rin, gagamit lang tayo ng adapter. So parang ganito, at least mas maganda siya kaysa sa stock microphone ng mga smartphone. And I think guys, maganda to para sa mga game streamers, ano? Nakikita natin yung mga gamers, kailangan may mga aesthetics talaga para mahook yung mga nanonood. Okay, para ma-amaze yung mga nanonood. I think bagay na bagay to sa mga game streamers and then sa mga podcasters. Gaya ng sinabi ko nung una, dagdag aesthetics yan. Tsaka ang ganda ng tsura neto overall. Gustong-gusto ko yung physical appearance niya and paggagawa sa kanya, lalong-lalo na yung material na ginamit. Tama lang yung plastic. If ever man na magkakaroon siguro ng another version nito, it would be a pro version. And then meron na siya sigurong button for noise cancelling. Kasi ang noise cancelling neto is this one, the pop filter and the cardioid only. Yung pattern niya dito lang. So, yun lang talaga yung noise reduction feature niya. So, for my recommendation and final say, I think sa binaba nilang presyo na 3,100 or below 3,000, I think maganda na binaba nila kasi mas marami pang makaka-afford niyan, mas marami pang bibili. Napakadaming mic ngayon na budget, no? Pero hindi lahat talaga maganda yung quality. Okay, quality-wise when it comes to sound. Yung iba hindi rin tumatagal Syempre, this one is good for any levels, no? Pwedeng mga beginners. Maganda rin siyang pang backup mic. If ever man na meron kayong mas ginagamit na mas maganda. Maganda tong pang backup mic din kasi kaya niyang mag Type C and kaya niyang mag XLR. If you want to buy this product, nandyan sa link in the description or the pinned comment section. Like I said, i-click nyo na lang and then pwede nyo na siyang orderin. So, my special thanks to Fifine for sending this in for review. And yeah, kita-kita ulit tayo sa next review. And don't forget to like, subscribe, and share. See you guys on the next one. GG!